Tayo ay tinuruan ng Biblia na ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, I am set to defend the gospel of our Lord Jesus Christ. Pero sa paanong paraan? May nakita akong post sa Facebook na we are not called to win debate but to win souls. Totoo naman po na ang ating tungkulin ay ipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo upang ang makapakinig ay malaman nila na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating sariling gawa. Ang debate ay hindi po ito mali at hindi po ito kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sa Bible Seminary, may tinatawag po diyang subject na arguments and debate. So bakit may ganyan pang subject sa Bible Seminary kung ito ay itinuturing na mali? Kung kailangan pong ipaliwanag kung ano ba ang ibig sabihin ng debate. Kasi sa pagkakataon na ito or sa panahon na ito, nabago po ang kahulugan ng debate para sa iba. Akala nila pag sinabing debate, ito ay tumutukoy sa kalyeng usapan, sigawan at pangungutya. Pero kung babalik po tayo sa formal na kahulugan ng debate, ito ay may kahulugan na formal discussion between two people about a particular topic. At ito ay nagbibigay ng mga reasoning at justification patungkol sa isang stand or patungkol sa isang pananampalataya. At makikita din po natin sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo mismo ay maraming instances sa Biblia na siya ay nakikipag-argumento at siya ay nakipag-dispute sa mga unbelievers gaya ng mga Sadduceos at mga Pariseo. Ipanipaliwanag niya ang kanyang side at marami po yung pangyayari sa loob ng Biblia. At ang mga apostol mismo ay nakikipag-argumento sa mga unbelievers. Kahit si Stephen mismo ay namatay dahil sa kanyang pagtatanggol sa pananampalataya. Sa Acts chapter 7, siya ay binato at siya ay namatay. At si Apostol Pablo mismo ay ilang beses pumasok sa sinagoga upang makipag-argumento. Una, ipahayag si Kristo at siya ay nakipag-argumento sa mga nagtatanong sa kanya. At sa Acts 17, makikita po natin doon kung paano dinipensahan ni Apostol Pablo si Kristo at ang Ebanghelyo sa mga kritisismo at sa mga nagtatanong patungkol sa kanyang pananampalataya. So kapag sinabing debate, hindi po ito tumutukoy sa sigawan, sa pangungutya, kundi ito ay tumutukoy sa formal na usapan, pagbibigay ng justification at reasoning patungkol sa isang paksa at usapin kung paano ito paninindigan. At dito po papasok ang salitang apologia. Ang apologia po ay ilang beses ginamit ng Biblia to make a defense or to make a justification. Ang sabi po dito, apologetic refers to the act of providing rational defense. Pag sinabing rational defense ay ayon sa katotohanan, tanggap sa kaisipan ng moralidad ng tao, at ayon sa itinuturo ng Biblia. Or justification for one's belief, often in response to criticism or objection. So, hindi maipagkakaila na sa ating pagtuturo ng Ebanghelyo, pagtuturo ng salita ng Diyos, may mga taong nagtatanong pagdating sa ating pananampalataya at ang iba pa nagbibigay ng objection. So, hindi pwedeng takasan natin ang mga bagay na yun, yung mga tanong na yun, dahil ayaw natin ng debate. So, kailangan natin sagutin yung mga kritisismo sa maayos na paraan at yung kanilang objection, kailangan nating i-provide yan at ipaliwanag sa kanila. At ito ay dapat mayroong ebidensya sa Biblia at iba pang supporting evidence na magpapatunay at magpapatibay doon sa isang paksa na iyong pinanindigan at sa iyong pananampalataya o sa doktrina na iyong pinanindigan. Ba't ka naniwala nito? Ba't mo pinanindigan yung particular na topic na yan? Kailangan po yung maibigay sa tao. At hindi po mali ang pakikipag-argumento kung ito ay naayon sa formal na usapin at formal na usapan. Sa paanong paraan ba natin ipagtatanggol ang pananampalatayang ito? Sa pamamagitan ba ng usapang kalye? Ito ba idadaan natin sa sigawan? Ito ba idadaan natin sa pangungutya? Ang sabi po sa Biblia, with gentleness and respect. Yun po ang sinabi sa 1 Peter
chapter 3, verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, ang pagdepensa pala sa pananampalataya ay naayon sa konsepto ng Diyos at naayon ito sa puso natin. At hindi po ito dapat naglalaman ng pagiging arugante at pangungutya laban sa kapwa or laban sa opponent. At ito dapat ay may malinaw at rasyonal na explanation pagdating sa pagpapaliwanag. Kasi kung idadaan natin sa sigawan, sa usapang kalye, hindi mo maipapaliwanag yung gusto mong ipaliwanag dahil ang nangunguna, galit, puot sa iyong puso, hindi na pagmamahal. Nangunguna na yung pagiging arugante at wala na yung pagiging Christ-like. At ito rin ay may confidence sa katotohanan ng Biblia. Tiyak ka doon sa iyong ipinapangaral, kaya may confidence ka na ipagtatanggol ito. At higit sa lahat, ito ay may pagmamahal na pagpapaliwanag upang maintindihan ng tao yung iyong stand at iyong pananampalataya para kung tatanggapin man niya o hindi, wala ka ng pananagutan nun sa Panginoon. Kailangan ba nating i-curse or murahin yung mga kumakalaban sa ating pananampalataya? Hindi po. Gaya ng sinasabi ko kanina, dapat may kindness, may gentleness, and may respect. At patuloy na makita sa atin ang pagiging Kristiyano. Ang sabi sa Ephesians 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that is maybe minister grace unto the hearers. So kailangan pala maayos na pananalita ang ating ibibigay sa tao upang ito ay makapagpatibay, hindi lamang doon sa nakikinig, kundi sa ating kapwa mananampalataya. Dahil ang unang purpose natin, kung ba tayo nakikipag-argumento at nakikipagdebate, para madala ang tao sa Panginoon. Dahil hindi mo madadala ang tao sa Panginoon kung ano yung lengguwahe niya, ay yun din ang lengguwahe mo. Hindi mo pwedeng ibaba yung pagkatao mo sa level ng kanyang pakikipag-usap sa'yo para lang mapatunayan na ikaw yung nasa tama. Dapat hindi mo iiwan yung pagiging Kristiyano para libelan yung kanyang pakikipag-usap sa inyo. Dahil marami ngayon na gusto makipag-argumento sa pagiging usapang kalye at pagiging arugante upang ipahayag nila kung ano yung kanilang karunungan. Pero hindi po tayo ganun. Dapat ipakita natin yung pagmamahal at yung pagiging Kristiyano natin at mananatili na makita sa atin yung kaisipan ni Kristo. Kaya tungkulin natin ipagtanggol ang ating pananampalataya, pero ito ay ayon sa katotohanan, ayon sa pagmamahal, ayon sa itinuturo ng Biblia, at ayon sa itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Dapat hindi mawawala sa atin ang pagiging Kristiyano sa ating pagtatanggol sa ating pananampalataya, para hindi magiging walang kabuluhan yung ating pakikipag-usap at darating ang araw, hindi natin pananagutan kung bakit sila mas lalong lumayo sa Panginoon. Pagkos kung naipahayag natin ang katotohanan na may pagmamahal, wala na tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. Ang mahalaga, yung katotohanan ay naibigay natin sa kanila, naihatid natin sa kanila na may pagmamahal. Sapagat ang nais natin, ang pangunahin tungkulin natin, ang madala sila sa paanan ng Panginoon.